Dati, ang pagtatalik ay isang sagradong gawain, isang mahalagang bahagi ng pagsasama ng mag-asawa. Ngunit sa panahong ito, tila ba nawawalan na ang tunay nitong halaga. Maraming kabataan ang nadadala ng bugso ng damdamin, nalulunod sa matatamis na salita at hindi iniisip ang magiging bunga ng kanilang ginagawa. Ayon sa sinabi ng UN, napakahalaga ng edukasyon sa sexualidad sa mga tahanan at paaralan, pati na rin ang mas maayos at angkop na serbisyong pangkalusugan para sa mga kabataan sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ang kaso ng maagang pagbubuntis sa Pilipinas mula 130,000 noong 2021 hanggang sa 150,000 noong 2022 matapos ang pandemya ng COVID-19. Isa sa mga naging dahilan ng maagang pagbubuntis ay ang pagtatalik bago ang kasal. Ang kadalasang nakakaranas sa mga ito ay ang mga kabataang maagang bumubuo ng pamilya. Sa isang maliit na barangay sa Sangandaan, nakilala ko ang 6 na buwan na buntis na si Tere, 16 na taong gulang at ang kanyang nobyo na si Jomar, 17 taong gulang. Pwede bang makiutang muna ngayon? Kahit anong pagkain na lang tayo. Oh, bayad-bayad din ha. Salamat. Kahit wala pa sa hustong edad, siya ay nakatira na kasama ang ama ng kanyang anak na tila ba ay mag-asawa na ang turingan. Dahil wala pang permanenteng trabaho si Jomar, nakikitira na lang muna sila sa bahay ng kanyang magulang. So, ilang buwan ka na ngayon? 6 na buwan na po. Hindi ka naman ba naghihinayang doon sa mga nawalang opportunity? Hindi naman po. Pero gusto mo ba na ganito ka agad ang pamilya? Opo, kasi hindi naman ako makapag-aral eh. Kaya bumuo na lang ako ng pamilya. Sa pag-uusap namin ni Tere, may nakilala pa akong isa pang kabataan na nasa parehas na sitwasyon niya. Hindi kagaya ni Tere, ito pa lang ang unang pagbubuntis ni Janine. Gusto ka naman, Janine. Okay lang. Kailan kabuanan mo? Ano pa, mga tapusan pa ng Pebrero. Kaano mo si Tere? Yan, kaibigan. Malapit na yung panganganak mo. Saan mo balak manganak? Bahay lang. Hindi ka ba nagpatakot na baka may mangyari sa'yo sa bahay? Pag-anak? Hindi naman. Nanganak yung mga nanay ko kasi, nanganak siya sa bahay. Okay lang naman ako. Ang maagang pakikipagtalik na humahantong sa maagang pagbubuntis ay isang seryosong usapin na madalas ay nagre-resulta sa mas mababang oportunidad sa edukasyon at trabaho. Sa murang edad, hindi pa handa ang isang individual sa mga responsibilidad ng pagiging magulang. Kadalasan, nagiging pabigat ito hindi lamang sa mismong ina, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Lumipad ang aming team at dito nakilala namin ang magulang ni Jomar, si Aling Elsie at si Mang Edgar. Nung nalaman kong magkakaanak na sila Jomar, tuwang-tuwa talaga ako kasi gustong-gusto ko talaga magka-apo, tsaka blessing yan eh. Pero alam niyo, kung kayo tatanungin niyo, wala na tayong magagawa eh. Diyan na yun eh. Tsaka kung pinalaglag natin yung lawan, baka nagalit yung Panginoon. At kung ako pa rin yung tatanungin niyo, hindi man namin inaasahan yan. Pero Sa kabutihang palad, naabot ng aming team ang magulang ni Tere na si Mang Kanor at si Aling Leonie upang makapanayam. Noong una, lumapit nga sa akin yung si Tere eh. Tinanong ko, bakit umiiyak? Akala ko ano namang gulo ang ginawa sa eskwelahan. Yun pala, buntis na? Bakit hindi nyo na lang po kinupkup si Tere? Ay nako, sa dami-dami nilang magkakapatid, aakuin ko pa ba yung responsibilidad na alagaan yung anak niya? Kayo naman po, ano po yung naging reaction nyo nang malaman ninyong buntis yung anak ninyo? Sa totoo lang, hindi na ako nagulat eh. Kasi hindi siya yung unang nabuntis sa kanyang magkakapatid. Hindi po ba kayo nag-alala na baka walang maipakain si Tere sa kanyang mga anak? Ay Diyos ko, malaki na yang si Tere. Alam niya na nga paano mabuntis. Alam niya nga paano siya nagpabuntis eh. Dapat alam niya na rin kung paano palamunin yung anak niya. Dito namin nalaman na panglima pala si Tere sa 8 nilang magkakapatid.
Sinabi din ni Aling Luning na si Tere ay bunga din ng maagang pagbubuntis nang hindi kasal ang kanyang mga magulang. Tere, ano plano niyo pagkatapos ng panganganak mo? Kakasal na ba kayo? Siguro po, hindi ko muna kasi hindi rin sapat yung kinikita ng asawa ko. At wala rin kaming sapat na ipis. Paano naman trabaho? Maghahanap ka na ba kaagad, Joma? Hindi po muna, sama ko sa Teresa magpapalaki ng anak namin. Meron po iwanan sila dahil sanggol pa. Pero paano naman ang gastusin? Paano mo susuportahan ng pamilya mo kung wala kang trabaho? Naghanap po ako ng ibang paraan po. Minsan po nag-extra pa ako sa construction kaso hindi po sapat ang kinikita. Tere, paano naman kung dumating ang araw na hindi na sapat ang kinikita ni Jomar? Anong plano mo? Sa totoo lang, hindi ko rin alam eh. Siguro mas uunahin ko muna na pagtuunan ng pansin yung pag-aalaga sa mga anak namin. Ang ginawang desisyon nila Tere at Jomar ay maaring padalos-dalos at hindi pinag-isipan. Ngunit kailangan na nila itong panindigan dahil ito na ang bunga ng kanilang desisyon na ginawa. Ang pagiging isang magulang ay isang napakalaking responsibilidad. Hindi ito isang bagay na dapat minamadali o hinaharap ng walang tamang paghahanda at walang sapat na kaalaman. Sa munang edad, maraming kabataan ang nawawalan ng oportunidad at tumitigil sa pag-aaral dahil sa maagang pagbubuntis. Sa huli, lagi sana nating tandaan na ang ating kinabukasan ay nakasalalay sa ating mga pinipiling landas. Piliin natin ang tamang daan, ang daang may respeto, pagmamahal at responsibilidad. Lagi sana nating tandaan na ang pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa emosyon, kundi tungkol din sa pagiging responsable sa ating mga desisyon.